Hayaan mo siya, Adrian. Mas mahalaga ang apelyido mo kaysa sa buhay ng babaeng yan. Ang mga salitang yon ay hindi isinigaw. Binigkas ang mga ito ni Doña Pilar nang may malamig na katiyakan. Tila ba naguutos lamang siya sa isang kasambahay na itapon ang isang sirang plorera. Ngunit para kay Selena, ang bawat pantig ay mas nakapapaso pa kaysa sa apoy na lumalamon sa paligid ng bodega ng mga medical records. Nakasandal siya sa pader. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan sa isang desperadong pagtatangka na protektahan ang buhay na nasa sinapupunan niya. Ang usok ay pumupuno na sa kanyang baga, ngunit mas masakit ang nakikita ng kanyang mga mata. Sa kabila ng makapal na usok at naglalagablab na init, malinaw niyang nakita ang pagtalikod ni Adrian. Ang lalaking nangako na sasamahan siya sa hirap at ginhawa ay nagpatianod sa hila ng kanyang ina. Papalayo sa pinto, papalayo sa kanya. Ang huling narinig niya ay ang paglapat ng mabigat na pinto na tila nagpatibay sa kanyang sentensya, kasabay ng tuluyang pagguho ng kanyang pag-asa. Wala siyang nagawa, kundi ang mapaluhod sa mainit na sahig, habang ang kanyang puso ay nababasag ng mas maaga kaysa sa kanyang katawan. 3 taon na ang lumipas, ngunit ang lamig ng aircon sa conference room ng Alcantara Medical Center ay tila hindi sapat upang pawiin ang init ng alaalang iyon sa isipan ni Adrian. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mga daliri ay nanginginig na pinaglalaruan ang mamahaling ballpen. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mabigat at nakakasakal. Tila ba ang bawat hininga ng mga board members ay binibilang. Lahat sila ay naghihintay sa pagdating ng bagong major investor ng Vail Foundation, ang nilalang na nagligtas sa ospital mula sa pagkalugi, ngunit ngayon ay naghahasik ng takot sa kanilang mga puso. Sinubukan ni Adrian na ayusin ang kanyang kurbata. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal ng sarili niyang pagkakasala na pilit niyang ibinabaon sa limot sa loob ng mahabang panahon. Bumukas ang malaking pinto ng conference room at ang lahat ng mata ay sabay-sabay na napalingon. Isang babae ang pumasok na may awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Suot niya ay isang pulang power suit na kasing kulay ng dugo at apoy na mahigpit na yumayakap sa kanyang hubog. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa makintab na sahig ay lumilikha ng ritmo na tila nagbabadya ng isang paparating na paghuhukom. Diretsong naglakad ang babae patungo sa kabisera, hindi man lang nag-aabalang tumingin sa mga matang nakatuon sa kanya. Nang huminto siya at dahan-dahang nag-angat ng tingin, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Adrian. Ang mukha na iyon, ibang-iba ang ayos, puno ng mamahaling kolorete, at ang buhok ay nakaistilo ng moderno, ngunit hindi maaaring magkamali si Adrian. Ang mga matang iyon, na dati ay puno ng lambing at pagsamo, ngayon ay kasing lamig na ng yelo. "Good morning, gentlemen." Ang bati ng babae sa isang tinig na mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Wala ni katiting na panginginig. "I am Serena Vale, and I believe we have a lot of cleaning up to do." Hindi makahinga si Adrian. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo habang pilit niyang binibigkas ang pangalan sa kanyang isipan, ngunit walang boses na lumalabas. "Selena, paanong nangyari ito?" Ang alam niya, ang alam ng lahat, ay naging abo na ang nakaraan kasama ng bodega noong gabing iyon. Nagsimulang magsalita si Serena. Ang kanyang mga daliri ay marahang tinatapik ang isang folder sa mesa. "Mr. Rodriguez," tawag niya sa finance director na nasa kanan ni Adrian. "Based on the audit report I commissioned, mayroong nawawalang pondo na napunta sa isang ghost account. You are fired effective immediately. Your belongings are waiting at the lobby." Ang buong silid ay napasinghap sa gulat. Semni, walang pasubali, walang paligoy-ligoy. Tinanggal niya ang isa sa mga pinakamatagal na empleyado ng pamilya Alcantara sa harap nilang lahat. Naramdaman ni Adrian ang takot na gumapang sa kanyang gulugod, hindi dahil sa pagkawala ng direktor,
kundi dahil sa paraan ng pagtingin ni Serena. Para itong isang berdugo na nasisiyahang makita ang takot sa mata ng kanyang mga biktima. Nang matapos ang pulong, nagmamadaling lumabas ang mga board members na tila tumatakas sa isang nasusunog na gusali. Naiwan si Adrian na nakatayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Dahan-dahang nagligpit ng gamit si Serena. Sa kanyang pagtayo, dumaan siya sa likuran ni Adrian upang lumabas. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na amoy ang humaplos sa pang-amoy ni Adrian. Hindi ito ang amoy ng mamahaling pabango na inaasahan sa isang bilyonaryo. Ito ay ang banayad at matamis na amoy ng sampagita, ang bulaklak na laging isinasabit ni Selena sa kanyang buhok noong sila ay nagtatagpo pa sa ilalim ng puno ng mangga sa lumang bahay. Ang amoy na yon ay bumuhay sa libu-libong alaala ng mga gabing payapa, ng mga pangakong napako, at ng pag-ibig na kanyang tinalikuran. Ang sakit ay biglang humampas sa dibdib ni Adrian, isang kirot na dulot ng pangungulila at pagsisisi. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang amoy na yon ay ang kanyang konsensya na nagbalik upang singilin siya. Nagmadaling lumabas si Adrian sa conference room. Hinabol ang babaeng naglalakad na palayo sa mahabang pasilyo ng ospital. Ang kanyang puso ay kumakatok ng malakas sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga. "Selena!" tawag niya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagmamakaawa. Huminto ang babae. Hindi agad ito lumingon. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang postura ay puno ng dangal na hindi kailanman naipakita ng dating Selena na kilala niya. Dahan-dahan, humarap ito sa kanya. Ang ekspresyon sa mukha nito ay blangko. Tila ba isang estranghero ang kanyang kausap. Sa kaliwang dibdib ng kanyang suit, kumikinang ang isang gintong brooch na hugis phoenix. Ngunit kung titingnan ng malapitan, bali ang isang pakpak nito. "Excuse me?" Ang malamig na sagot ni Serena. Ang kilay ay bahagyang nakataas. Lumapit si Adrian. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong bakas ng dating pagtingin. Kahit galit, kahit puot. Ngunit wala siyang nakita, kundi isang pader na yelo. "Ikaw yan. Alam kong ikaw yan, Selena. Ang mga mata mo, ang amoy mo. Buhay ka." Gustong hawakan ni Adrian ang kamay nito, pero may kung anong puwersa sa titig ni Serena ang pumigil sa kanya. Tumawa ng mahina si Serena, isang tawa na walang halong saya, kundi puno ng pangungutya. Humakbang siya palapit kay Adrian, sapat lang para maramdaman ng lalaki ang init ng kanyang hininga na sumasalungat sa lamig ng kanyang tingin. Sa lapit na iyon, nakita ni Adrian ang paggalaw ng pilik mata ng babae, isang pamilyar na kumpas na dati kanyang hinahalikan tuwing umaga. Ngunit ngayon, ang mga matang iyon ay tila dalawang malalim na balon na walang ilalim, na handang lunurin siya sa kanyang sariling pagdududa. "Mr. Alcantara," bulong ni Serena. Ang boses ay malambing, ngunit may nakatagong talim, tulad ng isang rosas na puno ng tinik. "Mukhang masyado kayong na-stress sa board meeting. Baka kailangan nyo nang magpahinga." Umiling si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, na inangat tila ba nais niyang hawakan ang mukha nito upang patunayan sa sarili na totoo ang kanyang nakikita. Ngunit natigil ang kanyang kamay sa ere nang mahagip ng kanyang paningin ang gintong brooch na nakadikit sa dibdib ni Serena. Isang phoenix. Ang mitikal na ibong nabubuhay mula sa sarili nitong abo. Ngunit may isang detalye na pumukaw sa kanyang atensyon. Bali ang isang pakpak nito. Ang ginto ay sadyang hinulma na tila nabali. Isang kapintasan sa gitna ng perpeksyon. Ang detalye ay nagdulot ng kakaibang kirot sa kanya. Tila isang sikretong mensahe na ang kaluluwa lamang niya ang nakauunawa. "Huwag mo akong paglaruan. Parang awa mo na." Garalgal na sambit ni Adrian. Ang lalamunan niya ay naninikip sa pinaghalong pag-asa at takot na baka mawala ulit ito sa kanyang paningin. "Kilala kita." Ang mga matang iyan,
Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw ang nagluto ng arroz caldo para sa akin nung may sakit ako at walang nag-aalaga sa akin. Ikaw ang babaeng iniwan ko sa hindi niya maituloy. Ang mga salita ay masyadong mabigat, masyadong makasalanan. Bumara ang mga ito sa kanyang lalamunan kasabay ng imahe ng apoy at usok na muling gumuhit sa kanyang alaala. Nanatiling kalmado si Serena. Hindi kumurap, hindi nagbago ang ekspresyon. Dahan-dahan niyang inalis ang tingin kay Adrian at itinutok ito sa kawalan. Tila ba ang lalaking nasa harap niya ay hangin lamang na dumadaan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigawan. "That sounds like a tragic story, Adrian," sagot niya sa Ingles, na para bang nagkokomento lamang sa isang malungkot na eksena sa pelikula na wala siyang kinalaman. Pagkatapos ay muli siyang tumingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Ang tingin na yon ay bumutas sa kaluluwa ni Adrian. Nag-aalis ng lahat ng kanyang depensa at nag-iiwan sa kanya na hubad sa kanyang pagkakasala. Ngumiti si Serena, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Masakit tingnan ang nangiting iyon, parang isang sugat na pilit tinatakpan. "Pero nagkakamali ho kayo, Mr. Alcantara." Madiin niyang wika. "Patay na ang babaeng tinutukoy ninyo. Matagal na siyang naging abo." Tinalikuran siya nito ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ni Serena palayo ay tila dumadagundong sa tahimik na pasilyo. Bawat tapak ng kanyang sapatos ay nagiiwan ng lamat sa makintab na sahig at sa puso ng lalaking naiwan. Hindi siya lumingon kahit isang beses. Naiwan si Adrian na nakatayo, nakapako sa kinatatayuan habang pinapanood ang paglaho ng babae sa dulo ng koridor. Ang amoy ng sampagita ay nanatili sa hangin, mapang-asar, mapanakit, isang multo na yumayakap sa kanya sa gitna ng kanyang pag-iisa. Sa sandaling iyon, mas gugustuhin pa ni Adrian na sumigaw siya o sampalin siya nito kaysa sa iwanan siya sa gitna ng kawalan na may kasamang tanong na walang sagot. Ang hapagkainan ng pamilya Alcantara ay sadyang dinisenyo upang maging marangya. Ang chandelier na kristal sa itaas ay nagsasabog ng liwanag na kasing lamig ng mga diamanteng nakasabit sa leeg ni Doña Pilar. Ngunit sa halip na gana sa pagkain, ang dulot ng karangyaan na ito ay isang uri ng pagkabusog na hindi sa tiyan, kundi sa lalamunan, isang pakiramdam ng pagkasakal. Tahimik ang buong silid-kainan. Ang bawat pagtama ng pilak na kubyertos sa mamahaling porselanang plato ay lumilikha ng matinis na tunog na pumupunit sa katahimikan, tila mga maliliit na babala na bawal magkamali. Nakaupo si Adrian sa kanang bahagi ng kanyang ina, habang ang kanyang asawang si Isabel ay nasa tapat niya, pinaglalaruan ng pagkain nito na tila walang gana. "You look pale, Isabel," puna ni Doña Pilar nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang hinihiwang steak. Ang tono ng matanda ay hindi nag-aalala. Ito ay mapanghusga. Ang asawa ng CEO ay dapat mukhang presentable, hindi mukhang pasyente. Agad na binitawan ni Isabel ang kanyang tinidor at humawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay nagpapakita ng pamilyar na ekspresyon ng paghihirap na madalas niyang gamitin bilang sandata. "I'm trying, Mama, pero sumasakit na naman ang ulo ko. The stress regarding the new investor, masyado akong nag-aalala para kay Adrian." Tumingin siya sa asawa ng may pagpapanggap na lambing, ngunit walang naramdaman si Adrian kundi pagod. Hindi sumagot si Adrian. Sa halip, uminom siya ng tubig upang lunukin ang bikig sa kanyang lalamunan. Ang lasa ng pagkain ay parang abo. Sa kanyang isipan, naroon pa rin siya sa pasilyo ng ospital, nilalanghap ang multo ng amoy ng sampagita na naiwan ni Serena Valle. Ang babaeng iyon, ang paraan ng pagtayo nito, ang paraan ng pagtingin nito na parang kaya nitong sunugin ang buong mundo, ay hindi niya maalis sa kanyang sistema. That woman,
Patuloy ni Doña Pilar, tila nababasa ang isip ng anak. Serena Valle, masyado siyang mapangahas. She acts as if she owns the place. Adrian, siguraduhin mong alam niya ang lugar niya. She owns 30% of the hospital now, Mama. Mahina ngunit madiing sagot ni Adrian. Technically, she does own a part of the place. Padabog na ibinaba ni Doña Pilar ang kanyang baso. Ang tubig sa loob nito ay yumanig. Tulad ng takot na pilit itinatago ng matanda sa likod ng galit. Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Tandaan mo, kung hindi dahil sa akin, wala kang imperyong pamumunuan ngayon. Tumayo si Adrian. Ang ingay ng pag-urong ng kanyang upuan ay gumuhit sa makintab na sahig. Excuse me, nawalan na ako ng gana. Naglakad siya palayo. Iniwan ang dalawang babaeng nagmamanipula sa kanyang buhay sa magkaibang paraan. Dumiretso siya sa kanyang study room, ang tanging lugar sa malawak na mansyon na itinuturing niyang santuwaryo, bagaman puno rin ito ng mga multo. Ang silid ay madilim. Tanging ang lampara sa mesa ang nagbibigay ng liwanag. Kumuha si Adrian ng isang baso ng whiskey. Ang likido ay gumuhit ng init sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang tunawin ang lamig sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang pinakaibabang drawer ng kanyang mesa sa likod ng mga dokumento at inilabas ang isang maliit na kahoy na kahon. Sa loob nito ay isang litrato. Sunog ang gilid, naninilaw na ang papel, at ang mukha ng babae sa larawan ay bahagyang natatakpan ng mantsa ng usok. Ito ang tanging bagay na naisalba niya mula sa abo ng nakaraan. Si Selena, nakangiti sa ilalim ng puno ng mangga, suot ang simpleng puting bestida. Ang nangiti nito ay puno ng pag-asa. Isang matalim na kaibahan sa blangkong ekspresyon ni Serena Val kanina. Hinaplos ng hinlalaki ni Adrian ang mukha sa litrato. Ikaw ba talaga yon? Bulong niya sa kawalan. Ang katahimikan ng silid ay sumagot sa kanya ng higit pang mga tanong. Kung si Selena nga si Serena, paano siya nabuhay? At bakit siya bumalik ng puno ng galit? Ang sakit ng pagdududa ay parang tinik na dahan-dahang bumaon sa kanyang puso. Kinabukasan, ang kapaligiran sa Alcantara Medical Center ay tensyonado. Balita sa bawat sulok ang ginawang pagsibak ni Serena sa finance director. Nang dumating si Serena para sa inspection ng pediatric ward, sumunod si Adrian kasama si Isabel na nagpumilit sumama bilang head ng charity committee. Naglalakad si Serena sa gitna ng pasilyo, tinitingnan ang bawat chart ng pasyente nang may metikulosong atensyon. Ang mga nurse at doktor ay nanginginig sa takot na magkamali. Mrs. Vale, bati ni Isabel, pilit na pinapatamis ang boses habang kumakapit sa braso ni Adrian na parang linta. Welcome to the Pedia Ward. Ito ang pride and joy ng foundation ko. We make sure the children get the best care. Huminto si Serena at dahan-dahang nilingon si Isabel. Ang tingin niya ay tumagos sa makapal na makeup ni Isabel, diretso sa kaluluwa nitong puno ng inseguridad. Is that so, Mrs. Alcantara? Because I saw 3 children in the hallway waiting for admission habang ang VIP rooms ay bakante naman. Is that your definition of best care? Namutla si Isabel. Well, meron tayong protocols. Change the protocols, putol ni Serena. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik kay Isabel. Ang pera ng foundation ko ay para sa mga bata, hindi para sa ego ninyo. Tinalikuran niya si Isabel at lumapit sa isang batang babae na nakaupo sa wheelchair malapit sa bintana. Ang bata ay may hawak na manika at nakatingin sa labas ng malungkot. Nagbago ang anyo ni Serena. Nawala ang yelo, napalitan ng isang uri ng lambing na bihirang makita. Lumuhod siya upang magpantay ang kanilang mga mata. Mula sa kinatatayuan ni Adrian, nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Habang kinakausap ni Serena ang bata, ang kanang kamay ni Serena ay dahan-dahan at tila walang kamalay-malay
na pumunta sa kanyang sariling tiyan. Hinaplos niya ito ng marahan, isang pabilog na galaw, habang nakatitig sa mukha ng bata. Ito ay galaw ng isang ina, isang galaw ng pangungulila. Parang sinuntok ang dibdib ni Adrian. Naalala niya ang isang gabi, taon na ang nakararaan, nang sabihin ni Selena na gusto niyang magkaroon ng malaking pamilya. Ang pangarap na yon ay kasamang natupok ng apoy. Bakit ganoon humawak si Serena sa kanyang tiyan? Para bang may hinahanap siya na nawala roon? Bago pa man makalapit si Adrian, tumayo na si Serena. Muling isinuot ang maskara ng pagiging malamig na negosyante at naglakad palayo. Habang nagkakagulo ang mga staff sa pagpapatupad ng bagong utos ni Serena, napansin ni Adrian si Isabel sa isang sulok. Hawak nito ang telepono at mabilis na nagtatype ng mensahe. Ang mukha nito ay hindi na ang maamang mukha ng biktima, kundi puno ng takot at mali siya. Lumapit ng bahagya si Adrian, sapat lang para masulyapan ng screen bago ito itinago ni Isabel. Ang mensahe ay maikli, ngunit nakakapanindig balahibo. She knows something. She keeps looking at the kids. Doña Pilar needs to know. Kumunot ang noo ni Adrian. Anong alam ni Serena? At bakit takot na takot si Isabel? Ang pagdududa ay nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na labag sa kanyang prinsipyo. Nang makaalis si Serena, dumiretso si Adrian sa HR department. Gamit ang kanyang autoridad bilang CEO, hiningi niya ang personal na file ni Serena Val. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang binubuksan ang folder sa loob ng kanyang opisina. Ang bawat pahina ay tila bumibigat habang binabasa niya ang mga detalye ng buhay ng bilyonaryong ito. Edukasyon sa Europe, negosyo sa Singapore. Lahat ay mukhang totoo, lahat ay dokumentado. Halos maniwala na siyang nagkakamali lang siya ng hinala. Ngunit nang makarating siya sa huling pahina, sa kopya ng birth certificate at identification cards, nanigas ang buong katawan ni Adrian. Nakatitig siya sa petsa ng kapanganakan na nakalagay doon. Hindi ito ang kaarawan ni Selena, ngunit ang petsang nakasulat, January 15, ay ang mismong araw ng sunog, ang araw kung kailan namatay si Selena Monteverde. Nabitawan ni Adrian ang folder. Ang mga papel ay sumabog sa sahig. Nagkalat tulad ng mga piraso ng katotohanang pilit niyang binubuo. Ito ay hindi lamang isang petsa. Ito ay isang mensahe. Isang lihim na code na sadyang iniwan para sa kanya. Sinasabi ni Serena na ipinanganak siya sa araw na pinatay ni Adrian ang puso nito. Napaupo si Adrian sa kanyang silya. Ang bigat ng revelasyon ay dumadagan sa kanyang balikat. Ang babaeng yon ay hindi multo. Siya ay isang bangungot na nilikha ng sarili niyang mga kasalanan. At ngayon ay nagbalik ito upang gisingin siya sa katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni Adrian. Ang ulan ay bumabagsak ng walang patid. Hinuhugasan ang dumi ng syudad, ngunit hindi ang putik ng nakaraan na nakakapit sa kanyang konsensya. Minamaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa isang lugar na matagal na niyang iniwasan, ang lumang compound sa Quezon City, kung saan dating nakatira si Selena at ang kanyang ama. 3 taon na ang lumipas, ngunit ang lugar ay tila walang pinagbago. Naroon pa rin ang mga lumang bahay na gawa sa kahoy at semento. Nakatayo pa rin ang poste ng ilaw na madalas pundihin at ang amoy ng basang lupa ay nagpapaalala sa kanya ng mga simpleng hapon na magkasama sila ni Selena, naglalakad pa uwi habang pinagsasaluhan ang isang payong. Ihininto ni Adrian ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na tindahan. Lumabas siya. Hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling suit. Ang tubig ay malamig sa balat, ngunit mas malamig ang kaba sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob ng tindahan kung saan nakaupo ang isang matandang babae na nakatingin sa kawalan. Nanay Loring, tawag ni Adrian ng mahina. Dahan-dahang lumingon ang matanda.
mga mata nito ay malabo na. Tila may ulap na tumatakip sa kanyang paningin. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, isang kilat ng pagkilala ang dumaan sa mukha nito. Si Doc! Si Doc Adrian ba yan? Garalgal na tanong ng matanda. Lumapit si Adrian at hinawakan ang kulubot na kamay ni Nanay Loring. Ako nga po, Nay. Kumusta na po kayo? Biglang hinigpitan ng matanda ang hawak sa kanya. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang palad. Bakit ngayon ka lang? Hinahanap ka ni Selena noon. Parang sinaksak ang puso ni Adrian. Yumuko siya, hindi makatingin sa mga mata ng matanda. Patawad po, Nay. Huli na ang lahat. Hindi. Umiling si Nanay Loring. Ang boses ay naging bulong na tila may kinakausap na multo. Hindi namatay si Dr. Rafael sa sunog. Nakita ko, nandoon ako sa likod ng bahay. Bago sumiklab ang apoy, may kausap siya. Isang babae, maraming perlas sa leeg. Nagtatalo sila. Hawak ni Dr. Rafael ang dibdib niya tapos bumagsak siya. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Babaeng may maraming perlas. Ang imahe ng kanyang ina, si Doña Pilar, na laging suot ang kanyang paboritong kwintas na perlas, ay malinaw na gumuhit sa kanyang isipan. Posible bang hindi aksidente ang pagkamatay ng ama ni Selena? Nay, sigurado po ba kayo? Tanong ni Adrian. Ang boses ay nanginginig. Ngunit tila bumalik na sa pagkaligawang isip ni Nanay Loring. Nagsimula itong kumanta ng isang oyayi. Ang mga mata ay nakatuon na ulit sa kawalan. Tulog na, bunso. Andyan na ang anghel. Bago umalis si Adrian, may inabot si Nanay Loring sa kanya. Isang maliit na susi na kinain na ng kalawang. Ibinilin ito ni Dr. Rafael para daw sa'yo kung sakaling magising ka na. Mahigpit na hinawakan ni Adrian ang susi. Ang bigat nito ay higit pa sa bigat ng bakal. Ito ay bigat ng isang katotohanang naghihintay na mabunyag. Lumabas si Adrian sa tindahan. Mas lumakas ang ulan. Sa halip na sumakay agad sa kotse, naglakad siya patungo sa isang maliit na karinderya sa kanto. Bumili siya ng isang mangkok ng arroz caldo. Umupo siya sa loob ng kanyang sasakyan, habang ang ulan ay lumilikha ng ritmo sa bubong na tila mga daliring kumakatok. Sumubo siya ng mainit na lugaw. Ang lasa ng luya at manok ay sumabog sa kanyang bibig at kasabay nito, sumabog din ang kanyang damdamin. Ito ang lasa ng pag-aalaga ni Selena. Ito ang lasa ng pagmamahal na tinalikuran niya para sa yaman at kapangyarihan na wala namang naidulot kundi kalungkutan. Pumatak ang luha ni Adrian, humalo sa mainit na sabaw. Sa loob ng masikip na sasakyan, sa ilalim ng ulan, umiyak ang CEO ng Alcantara Medical Center na parang isang batang nawawalan ng ina. Nang medyo tumila ang ulan, napansin ni Adrian ang isang itim na luxury car na huminto sa tapat ng bahay ni Nanay Loring. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae. May hawak na payong. Serena Valle. Nakita ni Adrian kung paano lumapit ang driver ni Serena kay Nanay Loring at may inabot na makapal na sobre. Pagkatapos ay kinausap ni Serena ang matanda ng sandali bago bumalik sa sasakyan. Ngunit bago siya makapasok, lumabas si Adrian mula sa dilim. Serena! Napatigil ang babae. Ang kanyang likod ay nanigas. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang ilaw ng poste ay tumama sa kalahati ng kanyang mukha, habang ang kalahati ay nanatili sa anino. Isang perpektong representasyon ng kanyang pagkatao ngayon. Mr. Alcantara, bati nito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin. Are you stalking me? Bakit mo tinutulungan si Nanay Loring? Tanong ni Adrian. Lumalapit hanggang sa magkaharap sila. Ang tubig ulan ay tumutulong mula sa kanyang buhok, ngunit hindi niya ito alintana. Kung hindi ikaw si Selena, bakit ka nandito sa lugar na ito? Bakit mo kilala ang mga taong mahalaga sa nakaraan ko? Ngumiti ng mapait si Serena.
Tinutulungan ko siya dahil walang ibang tutulong. Ang pamilya mo, Adrian, ay magaling lang kumuha, hindi magbigay. I am cleaning up the mess that your precious hospital left behind. Hindi totoo yan, pagtanggi ni Adrian, kahit alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili niya. May ginagawa kami. May charity ward kami. Charity ward na ginagamit lang para sa tax evasion? Putol ni Serena. Humakbang siya palapit. Ang payong niya ay bahagyang tumabing sa kanilang dalawa, na para bang gumagawa sila ng sariling mundo sa gitna ng ulan. Alam mo ba kung bakit namatay ang ama ni Selena? Dahil tinanggalan siya ng benepisyo ng ospital ninyo nung nagkasakit siya. Dahil sa'yo. Natigilan si Adrian. Ang mga salita ay tumama sa kanya tulad ng kidlat. Wala akong alam. Of course, you didn't know. Bulong ni Serena. Ang boses ay basag na. Puno ng hinanakit na hindi na niya maitago. You never knew anything because you were too busy looking away. You chose comfort over truth. You chose silence over her. Sa sandaling iyon, nakita ni Adrian ang lamat sa maskara ni Serena. Ang mga mata nito ay nangingilid ang luha, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa sakit na 3 taon ng kinikimkim. Selena, please! Akmang hahawakan ni Adrian ang braso nito. Umatras si Serena. Mabilis na ibinalik ang pader sa kanyang mga mata. Don't touch me. You lost that right the moment you walked away while she was burning. Tumalikod si Serena at pumasok sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang hatol na naghihiwalay sa kanila. Naiwan si Adrian sa gitna ng kalsada, basang-basa. Hawak ang susi na ibinigay ni Nanay Loring. Ang ulan ay patuloy sa pagbagsak, nilulunod ang mundo, ngunit hindi ang apoy ng katotohanan na nagsisimula ng sumiklab sa puso ni Adrian. Alam na niya ngayon, ang susing hawak niya ay hindi lang para sa isang pinto. Ito ay susi sa isang kahon ng mga lihim na maaaring sumira sa lahat ng pinaniniwalaan niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, handa siyang buksan ito. Ang opisina ni Serena Vale sa pinakamataas na palapag ng Alcantara Medical Center ay tila isang kuta na gawa sa salamin at bakal. Mula sa malawak na bintana, tanaw ang buong lungsod ng Maynila. Ang mga ilaw nito ay parang maliliit na alitaptap na walang magawa laban sa dilim ng gabi. Ngunit sa loob ng silid, ang tensyon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang bagyo. Padabog na pumasok si Adrian, hindi na nag-abalang kumatok. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay bumasag sa katahimikan, ngunit hindi man lang nag-angat ng tingin si Serena mula sa mga dokumentong kanyang binabasa. Kalmado siyang nakaupo sa kanyang swivel chair, ang kanyang silweta ay matalim at kagalang-galang, tila isang reyna sa kanyang trono. I didn't schedule an appointment with you, Mr. Alcantara. Malamig na bati ni Serena habang nililipat ang pahina ng folder. Stop this charade, Selena, madiin na sabi ni Adrian. Humakbang siya palapit sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid upang pigilan ang panginginig. Ang susi na ibinigay ni Nanay Loring ay nasa kanyang bulsa, mainit at mabigat. Isang paalala ng mga kasinungalingang unti-unting nabubunyag. Nakausap ko si Nanay Loring. Alam kong ikaw ang nagbabayad ng pagpapagamot ng apo niya. Alam kong ikaw ang babaeng nagpupunta sa lumang compound kapag umuulan. Dahan-dahang ibinaba ni Serena ang hawak niyang ballpen. Ang tunog ng paglapat nito sa salamin ng mesa ay mahina, ngunit matinis sa pandinig ni Adrian. Nag-angat siya ng tingin. At sa pagkakataong ito, wala nang maskara ng pagiging magalang. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal ng kinikimkim. And so what? Hamon ni Serena. Tumayo siya at hinarap ang lalaki. Does charity work make me your dead ex-girlfriend? Masyado kang desperado, Adrian. You see ghosts because you are haunted by your own guilt. Guilt? Mapait na tumawa si Adrian. Oo, guilty ako. Araw-araw akong sinisingil ng konsensya ko.
Pero huwag mong itanggi na ikaw yan. Ang paraan ng pagsasalita mo, ang galit sa mga mata mo. Kilala kita. Lumapit si Adrian. Ang kanyang tinig ay bumaba sa isang bulong na puno ng pagsamo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Buhay ka. Nandito ka. Bakit hindi ka nagpakita agad? Bakit hinayaan mong maniwala akong patay ka na? Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Serena at sa isang iglap, nakita ni Adrian ang pagdaan ng matinding sakit sa mukha nito. Bakit? Inulit ni Serena. Ang boses ay nanginginig sa galit. Tatanungin kita, Adrian. Noong gabing iyon, noong sumisigaw ako at humihingi ng tulong habang nilalamon kami ng apoy, nasaan ka? Natigilan si Adrian. Ang alaala ay bumalik ng malinaw at masakit. Ang init, ang usok, ang kamay ng kanyang ina na humihila sa kanya palayo. I tried. Katwiran ni Adrian. Ang boses ay basag. Pinigilan ako ni Mama. Sinabi niyang wala na at naniwala ka agad. Putol ni Serena ng mabilis at matalim. Dahil mas madaling maniwala na patay na ako kaysa suwayin ang nanay mo. Dahil mas mahalaga ang mana mo kaysa sa akin. Kung talagang mahal mo ako, Adrian, susugod ka sa impyerno para sa akin. Pero hindi. Tumalikod ka. You walked away. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa pagkatao ni Adrian. Wala siyang maisagot dahil alam niyang totoo ang mga ito. Ang kanyang karuwagan ang pumatay sa kanilang pag-ibig. Sa sobrang desperasyon, humakbang si Adrian palapit. Akmang hahawakan ang balikat ni Serena para magpaliwanag. Please, let me explain. Ngunit sa sandaling ang dulo ng mga daliri ni Adrian ay dumampi sa tela ng damit ni Serena. Napurudol ang babae. Umatras si Serena ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at pandidiri. Tila ba ang hipo ni Adrian ay isang baga na nakapaso sa kanyang balat. Ang kanyang paghinga ay bumilis at sa isang saglit, nawala ang makapangyarihang CEO. Ang nakita ni Adrian ay ang takot na babaeng na trauma. Ang babaeng iniwan sa dilim. Ang reaksyong iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal para kay Adrian. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Ang puso ay nadurog sa pagkatanto na ang babaeng nasa harap niya ay kinatatakutan na siya ngayon. Mabilis na binawi ni Serena ang kanyang sarili. Inayos niya ang kanyang blazer, huminga ng malalim, at ibinalik ang pader sa pagitan nila. Get out! Utos niya. Ang boses ay matatag na muli, ngunit may bahid ang pagod. At bago ko makalimutan, Mr. Alcantara, I want Isabel removed from the charity committee immediately. Kumunot ang noo ni Adrian, nalilito sa biglaang pagbabago ng usapan. Ano? Bakit si Isabel? She is incompetent. Malamig na sagot ni Serena. And frankly, I don't trust her with my money. Tanggalin mo siya. O hihilahin ko ang lahat ng investment ko sa ospital na ito at hahayaan ko kayong bumagsak. You choose, Adrian. Your wife's ego or your family's legacy? Hindi na hinintay ni Serena ang sagot. Tinalikuran siya nito at tumingin muli sa bintana. Tinatapos ang usapan. Lumabas si Adrian sa opisina na parang isang sundalong sugatan. Ang kanyang isip ay magulo. Ang sakit ng pagtatakwil ni Serena at ang ultimatum tungkol kay Isabel ay naghahalo-halo. Kailangan niyang makausap ang kanyang ina. Kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon. Bakit sinabi ng kanyang ina na patay na si Selena kung nakaligtas ito? Naglakad siya patungo sa private wing kung saan naroon ang opisina ni Doña Pilar sa bahay. Gabing-gabi na nang makauwi siya sa mansyon, ngunit may ilaw pa sa library ng kanyang ina. Akmang kakatok na sana si Adrian sa mabigat na pinto ng naran nang marinig niya ang boses ng pamilyar na tao. Si Attorney Diaz
ang matagal ng abogado ng pamilya. Huminto ang kamay ni Adrian sa ere. Ibinaba niya ito at idinikit ang tainga sa pinto. Alam niyang mali ang makinig, ngunit ang pagdududa sa kanyang puso ay mas malakas kaysa sa kanyang breathing. Doña Pilar, boses ni Attorney Diaz, seryoso at may halong kaba. Natapos na namin ang background check kay Serena Valle. Malinis ang lahat ng papeles niya sa abroad, pero may isang bagay na hindi tumutugma sa kwento natin noon. Ano yon? Naiinip na tanong ni Doña Pilar. Diretsuhin mo ako, Diaz. Yung tungkol sa sunog, senyora, yung babaeng si Selena Monteverde. Nahanap natin ang death certificate ng ama niya. Pero tumigil sandali ang abogado. Tila nag-aalinlangan. Pero ano? Bulyaw ng matanda. Wala kaming nakitang death certificate ng bata, senyora. Walang record na namatay ang sanggol na dinadala niya. Sa labas ng pinto, naramdaman ni Adrian na huminto ang pag-ikot ng mundo. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang dugo sa kanyang muka ay tila humupa, nag-iiwan sa kanya ng matinding lamig. Bata? Sanggol? Napahawak si Adrian sa hamba ng pinto upang hindi siya matumba. Ang mga tuhod niya ay nanghina. Ang alaala ng pagsusuka ni Selena sa umaga bago ang sunog. Ang pagkahilo nito, ang pagiging antukin. Akala niya noon ay pagod lang ito sa pag-aalaga sa ama nito. Ngunit ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng walang awa. Buntis si Selena noong gabing iyon. Buntis ito sa anak niya at iniwan niya silang dalawa para mamatay. Linisin niyo yan. Narinig niyang sigaw ni Doña Pilar sa loob. Walang dapat makaalam na may bata. Lalo na si Adrian. Masisira ang lahat kapag nalaman niyang pinatay ko ang apo ko para lang sa... Hindi na tinapos ni Adrian ang pakikinig. Umatras siya palayo sa pinto. Ang kanyang paghinga ay mabilis at kapos. Ang bawat hakbang palayo ay tila pagtakas sa isang bangungot na totoo pala. Tumakbo siya palabas ng mansyon, papunta sa hardin, at doon, sa ilalim ng madilim na langit, napaluhod siya sa damuhan. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi mailalarawan ng luha. Ito ay isang uri ng pagguho ng kaluluwa. Ang babaeng mahal niya at ang anak na hindi niya man lang nakilala, pinatay sila ng sarili niyang ina. At siya ang kasabwat dahil sa kanyang pananahimik. Sa gabing iyon, namatay ang natitirang respeto at pagmamahal ni Adrian para sa kanyang ina. At sa abo ng pagmamahal na iyon, sumiklab ang isang bagong apoy, ang apoy ng paghihiganti. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang dilim sa labas ay walang sinabi sa kadilimang bumabalot ngayon sa puso ni Adrian. Nakaupo siya sa loob ng kanyang sasakyan, nakaparada sa isang liblib na bahagi ng parking lot ng ospital. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang kinakalawang na susi na ibinigay ni Nanay Loring. Ang bigat nito ay tila humihila sa kanya pababa, papunta sa isang katotohanang alam niyang dudurog sa kanya ng buo. Ang susi ay para sa isang lumang locker sa basement ng ospital, isang lugar na ginamit ng ama ni Selena bilang imbakan ng mga lumang gamit bago ito sa pilitang pinaalis. Naglakad si Adrian pababa. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang ilaw sa pasilyo ay kumukurap-kurap, nagbibigay ng anino na tila mga multong nagmamatiyag sa bawat kilos niya. Nahanap niya ang locker number 104 sa dulong bahagi ng silid. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusuot ang susi sa butas. Umikot ang mekanismo kasabay ng isang matigas na tunog ng bakal na matagal nang hindi nagagalaw. Bumukas ang pinto at sumalubong sa kanya ang amoy ng luma at natutuyong balat. Sa loob ay walang ginto o alahas. Tanging isang lumang leather notebook at ilang mga personal na gamit ni Dr. Rafael Monteverde. Kinuha ni Adrian ang notebook.
Ito ang personal na diary ng doktor. Ang mga pahina ay naninilaw na. Ngunit ang sulat kamay ay pamilyar at maayos. Binuklat ni Adrian ang mga huling pahina. Ang petsa ay ilang araw bago ang sunog. Ang kanyang mga mata ay dumako sa isang entry na may petsang Enero 5 araw bago ang trahedya. Ngayong araw, nalaman ko ang pinakamagandang balita sa gitna ng aming paghihirap. Sinabi sa akin ni Selena na magkakaapo na ako. 3 buwan na siyang buntis. Umiiyak siya habang sinasabi ito. Takot na takot sa sasabihin ng mga Alcantara. Pero sinabi ko sa kanya na ang batang ito ay biyaya. Isang lalaki. Gusto raw niya itong pangalan ng Rafael, sunod sa akin. Kailangan kong protektahan ang mag-ina ko. Hindi ko hahayaang kunin ng mga Alcantara ang apo ko, lalo na ngayon na alam ko na ang baho ng kanilang pamamalakad. Bumagsak ang notebook mula sa mga kamay ni Adrian. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin sa basement ay tila naubos, at si Adrian ay naiwang habol ang kanyang hininga habang ang kanyang dibdib ay sumisikip sa isang sakit na hindi niya maipaliwanag. Napaluhod siya sa maruming sahig. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay sa bigat ng revelasyon. Buntis si Selena. May anak sila, isang lalaki, Rafael. Ang mga alaalang pilit niyang kinalimutan ay bumalik ng parang rumaragasang baha. Ang pagiging matamlay ni Selena noong mga huling araw nila. Ang pagkahilo nito. Ang paraan ng paghawak nito sa tiyan na akala niya ay simpleng sakit ng tiyan lang. Ang lahat ng yon ay may kahulugan pala. At noong gabing iyon, noong gabing tumalikod siya habang nilalamon ng apoy ang bodega, hindi lang si Selena ang iniwan niya. Iniwan niya ang sarili niyang anak. Hayaan niyang mamatay ang kanyang dugo at laman. Ang sakit ay gumapang mula sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang lalamunan, hanggang sa kumawala ito sa isang impit na ungol na puno ng paghihinagpis. Yumuko si Adrian. Ang kanyang noo ay dumikit sa malamig na semento, habang ang kanyang mga balikat ay yumanig sa walang tigil na pag-iyak. Ang luha niya ay pumatak sa sahig, humalo sa alikabok ng nakaraan. Sa isip niya, nakikita niya ang mukha ng isang batang lalaki na hindi niya kailanman nahawakan, hindi kailanman nayakap, at hindi kailanman nailigtas. Siya ang pumatay sa kanila. Ang kanyang karuwagan, ang kanyang pagsunod sa ina. I'm sorry. I'm so sorry. Ang paulit-ulit na bulong ni Adrian sa kawalan. Bagaman alam niyang walang kapatawaran ang kanyang ginawa. Ang imahe ni Serena na humahaplos sa tiyan nito habang nakatingin sa bata sa ospital kahapon ay biglang nagkaroon ng malinaw at masakit na kahulugan. Kaya pala ganoon kalamig ang tingin nito. Kaya pala ganoon katindi ang galit. Dahil ang kinuha ni Adrian sa kanya ay hindi lang pag-ibig, kundi isang buhay. Dahan-dahang tumayo si Adrian. Ang luha sa kanyang mukha ay natuyo na, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Pinulot niya ang notebook at mahigpit itong hinawakan. Ang sakit sa kanyang puso ay nagbagong anyo. Naging isang naglalagablab na puot. Puot sa kanyang sarili at higit sa lahat, puot sa taong nagmanipula sa kanya upang maging halimaw. Nagmaneho si Adrian pauwi sa mansyon ng mga Alcantara nang wala sa sarili. Ang bawat ilaw sa kalsada ay malabo. Ang bawat tunog ay muffled. Ang tanging naririnig niya ay ang boses ng kanyang ama-amahan sa diary. Kailangan kong protektahan ang mag-ina ko. Pagdating sa mansyon, hindi pinansin ni Adrian ang mga katulong na bumati sa kanya. Dire-diretso siya sa kwarto ng kanyang ina. Padabog niyang binuksan ang pinto. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay gumimbal sa katahimikan ng gabi. Si Doña Pilar ay nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror, nagtatanggal ng alahas. Sa salamin, nakita ng matanda ang refleksyon ng kanyang anak. Magulo ang buhok, pula ang mga mata, at may hawak na isang lumang notebook. Adrian, gulat na tanong ni Doña Pilar.
Bakit ganyan ang itsura mo? At bakit hindi ka kumatok? Hindi sumagot si Adrian. Lumakad siya palapit hanggang sa nasa likuran na siya ng kanyang ina. Inilapag niya ang notebook sa harap nito. Bukas sa pahinang nagsisiwalat ng katotohanan. Basahin mo, utos ni Adrian. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Tiningnan ni Doña Pilar ang notebook. Saglit na nanlaki ang kanyang mga mata, isang mabilis na reaksyon ng takot na agad niyang pinagtakpan ng kanyang pamilyar na pagmamataas. Ano ito? Isang lumang basura? Saan mo ito nakuha? Huwag ka nang magsinungaling, Mama. Nanginginig na sabi ni Adrian. Alam mo na buntis si Selena noong gabing iyon. Alam mong may apo ka, pero hinayaan mo silang masunog. Hinayaan mong mamatay ang sarili mong kadugo para sa ano? Para sa ospital na ito? Tumayo si Doña Pilar at hinarap ang anak. Wala ni katiting na pagsisisi sa kanyang mukha. Ginawa ko ang kailangan, Adrian. Ang batang iyon ay magiging hadlang lamang sa kinabukasan mo. Isang bastardo mula sa isang mahirap na babae? Sisirain noon ang reputasyon ng pamilya natin. Ang sampal ng katotohanan ay mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Napatulala si Adrian sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang haligi ng tahanan, kundi bilang isang halimaw na kumakain ng sariling anak. Hadlang! Bulong ni Adrian, ang luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Anak ko yon, Mama. Buhay ko yon. Wala na tayong magagawa. Patay na sila. Sigaw ni Doña Pilar, pilit na pinapatatag ang kanyang posisyon. Kalimutan mo na yan. Isipin mo na lang na nailigtas kita mula sa isang malaking pagkakamali. Umiling si Adrian. Dahan-dahan, tila ba hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ang huling hibla ng paggalang niya sa kanyang ina ay naputol na. Ang tanging pagkakamali ko ay ang maging anak mo. Tinalikuran niya ang kanyang ina. Bitbit ang notebook. Saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Pilar. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng panik sa boses. Adrian! Bumalik ka dito! Ako ang ina mo! Huminto si Adrian sa may pinto. Ngunit hindi siya lumingon. Wala na akong ina. Namatay siya kasama ng anak ko sa sunog na yon. Isinara niya ang pinto. Iniwan ang matanda sa gitna ng kanyang mga alahas at kasalanan. Ngunit sa paglabas ni Adrian sa pasilyo, nakita niya si Isabel na nakatayo sa dilim, nakaputi at nakikinig. Ang mukha ng kanyang asawa ay maputla. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang tiyan. Ang tiyan na minsan ay ginamit nito para dayain siya. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Adrian, nakita ni Isabel ang isang hatol. Alam na niya. Alam na ni Adrian ang lahat. At sa gabing iyon, alam ni Isabel na ang kanyang oras sa imperyong ito ay bilang na. Ang pasilyo sa labas ng silid ni Doña Pilar ay balot ng anino. Ngunit wala nang mas didilim pa sa tingin na ibinigay ni Adrian sa kanyang asawa. Nakatayo si Isabel sa gilid. Ang kanyang maputlang kamay ay nakahawak sa laylayan ng kanyang puting pantulog. Tila isang anghel na bumagsak sa lupa. Ngunit sa mga mata ni Adrian, ang kaputian na iyon ay hindi na simbolo ng kalinisan, kundi isang pambalot sa isang nabubulok na katotohanan. Naglakad si Adrian palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila siya ng gravity ng kanyang sariling pagkadismaya. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang galit ay naglaho na, napalitan ng isang nakapanghihilakbot, nakawalan ng pakiramdam. Narinig mo ang lahat, hindi ba? Tanong ni Adrian. Ang boses niya ay patag, walang emosyon, na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Napalunok si Isabel. Sinubukan niyang mag-ipon ng luha, isang teknik na laging gumagana noon. Ang kanyang mga mata ay naging maamo, ang kanyang labi ay nanginig sa isang ensayadong pag-arte ng pagiging biktima. Adrian, honey,
I was just checking on Mama. Narinig ko kayong nag-aaway. I don't understand. Anong bata ang sinasabi mo? Tinitigan siya ni Adrian ng matagal. Sa loob ng 3 taon, ang mukhang ito ang kanyang inuwian. Ang mukhang ito ang nagpatahan sa kanya noong mga panahong binabangungot siya ng sunog. Ngunit ngayon, sa ilalim ng ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang maliliit na lamat sa maskara ni Isabel. Ang takot sa sulok ng mga mata nito ay hindi takot para sa kanya, kundi takot para sa sarili nito. "Huwag mo na akong gaguhin, Isabel," bulong ni Adrian. Inangat niya ang lumang notebook na hawak niya. "Nasa akin ang diary ni Dr. Rafael, alam ni Mama. At sa paraan ng pagtingin mo sa akin ngayon, alam kong alam mo rin." Humakbang paatras si Isabel, tila tinamaan ng pisikal na suntok. Ang kanyang likod ay tumama sa pader. Nawala ang amo sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang desperadong depensa. "I did it for us." Biglang sumbatan ni Isabel. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng histerya. "Adrian, isipin mo naman ako. I was promised a husband, a life. Tapos malalaman ko na may binuntis kang iba? Na ibibigay mo ang lahat sa babaeng yon? Tinulungan ko lang si Mama na protektahan kung ano ang sa atin." Napapikit si Adrian. Ang pag-amin ay parang punyal na bumaon sa huling hibla ng kanyang pag-asa na baka inosente ang kanyang asawa. "Tinulungan? Anong ibig mong sabihin?" Napatakip ng bibig si Isabel. Napagtanto na masyado na siyang maraming nasabi, ngunit huli na. Ang katotohanan ay tumagas na, tulad ng lason. Siya ang nag-ayos ng mga papeles. Siya ang nagsiguro na walang bakas ng pagbubuntis ni Selena sa mga natirang records pagkatapos ng sunog. Siya ang naglinis ng kalat habang si Adrian ay nagluluksa. "You monster!" bulong ni Adrian. Ang pagtingin niya kay Isabel ay puno ng pandidiri. "Ikaw ang nagsunog ng mga ebidensya. Habang umiiyak ako sa balikat mo, habang sinasabi mong magiging okay ang lahat, tinatago mo pala ang dugo ng anak ko sa mga kamay mo." Tinalikuran siya ni Adrian. Hindi niya kayang tiisin ang presensya nito. Naglakad siya patungo sa kanilang kwarto. Ang silid na naging saksi sa isang kasal na binuo sa ibabaw ng mga bangkay. Sumunod si Isabel, humahagulgol, pilit na hinahawakan ang braso ni Adrian. "Adrian, please, mahal kita. Nagawa ko lang yon dahil mahal kita. Don't leave me!" Hinawi ni Adrian ang kamay nito ng marahas. Pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto bago pa makapasok si Isabel. Nilock niya ito. Sa labas, naririnig niya ang mga katok at iyak ni Isabel, ngunit para itong ingay sa radyo na unti-unting humihina. Sa loob ng silid, nabalot si Adrian ng katahimikan. Tumingin siya sa paligid. Ang malaking kama, ang mga mamahaling kurtina, ang mga larawan ng kanilang kasal sa dingding. Lahat ng ito ay huwad. Naglakad siya papunta sa vanity table. Tumingin siya sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay mukhang matanda, pagod at wasak. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang kaliwang kamay. Tinitigan niya ang gintong singsing sa kanyang daliri, ang simbolo ng kanyang pangako kay Isabel. Hinila niya ito. Masakit sa balat, tila ayaw humiwalay. Ngunit puwersahan niya itong tinanggal. Ang singsing ay kumawala sa kanyang daliri, nag-iiwan ng isang maputing marka sa kanyang balat. Binitawan niya ito sa ibabaw ng salamin ng mesa. Lumikha ito ng isang matinis at umiikot na tunog bago tuluyang tumigil. Isang maliit na bilog ng ginto na wala ng halaga. Nahiga si Adrian sa sofa, hindi sa kama, na pinagsaluhan nila ng babaeng nagtaksil sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang dilim ay hindi nagbigay ng pahinga. Sa halip, dinala siya nito sa isang lugar na hindi niya kayang takasan, ang opisina ni Serena Valle. Naaalala niya ang ekspresyon nito kanina, ang galit, ang sakit,
at ang sandaling takot nang subukan niya itong hawakan. Bakit siya natakot? Ang tanong na yon ay bumagabag sa kanya. Kung galit lang si Serena, maiintindihan niya. Pero takot? Ang uri ng takot na nakita niya ay hindi takot sa isang dating mangingibig. Ito ay takot ng isang taong nasaktan ng pisikal, takot ng isang biktima sa kanyang berdugo. Napabangon si Adrian. Hindi niya kayang manatili sa silid na yon kasama ang mga kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas ng kwarto. Nilampasan ng pintuan kung saan sa kabilang panig ay marahil gising pa rin si Isabel. Nag-iisip ng susunod niyang hakbang para iligtas ang sarili. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang penthouse na tinatanawang Manila Bay, hindi rin makatulog si Serena. Nakatayo siya sa veranda, hawak ang isang baso ng red wine na hindi niya iniinom. Ang hangin ay malamig. Humahaplos sa kanyang balat. Ngunit wala itong epekto sa kanya. Nakatingin siya sa screen ng kanyang tablet. Nakadisplay doon ang live feed ng isang CCTV camera na nakakabit sa pasilyo ng mansyon ng mga Alcantara. Isang maliit na regalo na iniwan ng kanyang private investigator na nagpanggap bilang technician ng cable noong nakaraang linggo. Nakita niya ang lahat. Nakita niya si Adrian na lumabas mula sa kwarto ng ina nito. Ang mukha ay wasak. Nakita niya ang komprontasyon nito kay Isabel. Kahit walang audio, ang wika ng katawan ni Adrian ay sapat na. Ang bagsak na balikat, ang pandidiri sa mukha ng hawakan siya ni Isabel, at ang pinto na isinara nito sa pagitan nila. Napangiti si Serena, ngunit ito ay ngiting mapait. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagsisimula na, bulong niya sa hangin. Ang bahay na itinayo niyo sa abo ng pamilya ko ay unti-unti nang gumuguho. Dapat ay masaya siya. Ito ang pinakahihintay niya sa loob ng 3 taon. Ang makita ang pagbagsak ni Adrian, ang makitang nasasaktan ito tulad ng sakit na ipinaramdam nito sa kanya. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Adrian sa maliit na screen, nakaupo sa sofa, nakasubsob ang mukha sa mga palad, nanginginig ang balikat, isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Serena sa kanyang dibdib. Hindi ito awa. Hindi pa siya handang maawa. Ngunit ito ay kalungkutan. Kalungkutan para sa lalaking minahal niya noon. Ang lalaking sana ay naging ama ng kanyang anak kung hindi lang ito naging duwag. Ininom niya ang alak sa isang lagukan. Pilit na nilulunod ang damdaming iyon. Hindi siya pwedeng lumambot. Ang Adrian na nakikita niya ngayon ay siya pa ring Adrian na tumalikod sa kanya. Kailangan niyang tandaan iyon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Alam na niya. Handa na ang susunod na hakbang. Alam ni Serena kung kanino galing iyon. Mula kay Nanay Loring na binigyan niya ng cellphone para maging mata at tainga sa compound. Huminga ng malalim si Serena, tapos na ang pag-aalinlangan. Bukas, sa press conference, sisimulan niya ang totoong digmaan. Hindi na ito tungkol lang sa pera o shares. Ito ay tungkol sa hustisya, para kay Tatay Rafael, para sa kanyang anak, at para sa babaeng namatay sa sunog 3 taon na ang nakararaan. Pinatay ni Serena ang tablet. Sa dilim ng kanyang kwarto, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Isang reflex na hindi niya maalis-alis. Malapit na, anak. Bulong niya sa kawalan. Malapit na tayong makakuha ng hustisya. Samantala, sa mansyon ng mga Alcantara, hindi pa tapos ang gabi. Sa kanyang kwarto, si Isabel ay hindi umiiyak dahil sa pagsisisi. Umiiyak siya sa galit. Galit kay Adrian. Galit kay Doña Pilar na palpak magtago ng sikreto. At higit sa lahat, galit kay Serena. Kinuha ni Isabel ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig sa puot habang nagdadial ng isang numero. "Hello," sagot ng isang boses lalaki sa kabilang linya, paos at inaantok.
Kailangan nating magkita. Mabilis na sabi ni Isabel. Bukas, sa parking lot ng ospital, kailangan nating pigilan si Serena bago pa niya sirain ang lahat. Binaba niya ang telepono at tumingin sa salamin. Ang maamong mukha ng biktima ay wala na. Ang nakatingin pabalik ay ang mukha ng isang babaeng desperada. Isang babaeng handang gawin ang lahat, kahit pumatay ulit, para lang manatili sa pwesto. Ang hangin sa loob ng private suite ng Alcantara Medical Center ay mabigat. Tila pinapabigat ng amoy ng antiseptiko at ng mga bulaklak na padala ng mga well-wishers na hindi naman talaga nagmamalasakit. Nakahiga si Doña Pilar sa malambot na kama. Ang kanyang katawan ay kinakabitan ng iba't ibang makina. Ang ritmo ng heart monitor ay nagsisilbing paulit-ulit na paalala na ang oras ay tumatakbo. Ngunit para kay Adrian, ang tunog na yon ay hindi simbolo ng buhay, kundi ng manipulasyon. Nakatayo si Adrian sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa upang itago ang kanilang panginginig. Tinitigan niya ang kanyang ina. Maputla ito. Ang balat ay tila papel na madaling mapunit, ngunit ang mga mata nito, ang mga matang iyon ay nananatiling matalas, punong-puno ng kalkulasyon kahit sa gitna ng karamdaman. Adrian, tawag ni Doña Pilar. Ang boses ay mahina at garalgal, sadyang ginawa upang humingi ng awa. Inunat nito ang isang kamay na puno ng dextrose, nanginginig na inaabot ang anak. Huwag mo akong pabayaan. Lahat ng ito, ang ospital, ang yaman, ginawa ko ito para sa'yo. Ako ang nagbigay ng buhay sa'yo. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo. Utang na loob. Ang mga salitang yon ay dating gapos na bakal na nakatali sa leeg ni Adrian. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang humila sa kanya pabalik sa bawat pagkakataong gusto niyang lumipad. Ito ang nagtulak sa kanya na talikuran si Selena sa gitna ng apoy. Ngunit ngayon, habang pinapakinggan niya ito, wala na siyang naramdamang bigat. Ang naramdaman niya ay isang malalim na pagod at ang mapait na lasa ng katotohanan. Ang utang na loob na sinisingil ng kanyang ina ay binayaran na niya. Binayaran niya ng buhay ng kanyang sariling anak. Hindi hinawakan ni Adrian ang kamay ng kanyang ina. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang kumot sa paanan nito, isang huling gawa ng respeto para sa babaeng nagluwal sa kanya, ngunit hindi para sa babaeng sumira sa kanya. Nagbayad na ako, Mama, sagot ni Adrian. Ang tinig ay kalmado, ngunit may pinalidad na nagpatigil sa pag-arte ng matanda. Ang buhay ng anak ko ang naging kabayaran sa ambisyon mo. At palagay ko, sobra-sobra na yon. Nanlaki ang mga mata ni Doña Pilar. Bago pa siya makasagot o makapagbitaw ng panibagong sumbat, tumalikod na si Adrian at naglakad palabas ng kwarto. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila mga martilyo na bumabasag sa huling pader na nagdudugtong sa kanilang dalawa. Iniwan niya ang kanyang ina sa piling ng mga makina at ng kanyang gintong hawla. Sa labas ng ospital, ang gabi ay tahimik. Sumakay si Adrian sa kanyang sasakyan at nagmaneho. Hindi pa uwi sa mansyon, kundi papunta sa lugar kung saan naroon ang tanging taong nararapat sa kanyang katapatan. Natagpuan niya si Serena sa opisina nito sa Foundation Building. Gabing-gabi na, ngunit bukas pa ang ilaw. Nang pumasok si Adrian, nakita niya si Serena na nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo, tila ba hinihintay ang pagdating ng isang bagyo. Nang marinig ni Serena ang pagbukas ng pinto, lumingon ito. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, handa na sa pakikipaglaban. Kung nandito ka para pakiusapan akong iatras ang kaso dahil sa sakit ng nanay mo, Adrian, nag-aaksaya ka lang ng oras. Justice doesn't care about blood pressure. Umiling si Adrian. Naglakad siya palapit sa mesa ni Serena. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, inilabas niya ang isang maliit na itim
na USB drive. Ipinatong niya ito sa makintab na ibabaw ng mesa. Ang maliit na bagay na yon ay tila bumigat ng ilang tonelada sa katahimikan ng silid. Kumunot ang noo ni Serena. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa USB at sa mukha ni Adrian. Ano to? Suhol? A settlement offer? Bala, sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay basag, puno ng emosyong pilit niyang pinipigil. Laman niya ng recording ng pag-amin ni Mama kagabi. Inamin niya na alam niyang buntis ka. Inamin niya na hinayaan niyang mangyari ang lahat para protektahan ang pangalan ng pamilya. Iyan ang ebidensyang kailangan mo para masigurong makukulong siya at makukulong din ako dahil sa pagtatago ng katotohanan. Natigilan si Serena. Ang kanyang bibig ay bahagyang naawang. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang poise. Tinitigan niya si Adrian na para bang tinutubuan ito ng pangalawang ulo. Hindi ito ang Adrian na kilala niya. Ang duwag, ang sunod-sunuran. Bakit? Bulong ni Serena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo ibibigay sa akin ang bagay na sisira sa pamilya mo? Sa sarili mo? Lumapit si Adrian, isang hakbang na lang ang pagitan nila. Gusto sana niyang haplusin ang pisngi nito, pero alam niyang wala na siyang karapatan. Sa halip, tinitigan niya ang mga mata ni Serena, ipinapakita ang lahat ng pagsisisi at pagmamahal na nasa puso niya. Dahil hindi ko ito ginagawa para mapatawad mo ako, Selena. Malumanay na sabi ni Adrian, gamit ang tunay nitong pangalan. Ibinibigay ko ito sa iyo hindi para maawa ka, kundi para manalo ka. Para sa tatay mo at para sa anak natin na si Rafael. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanilang anak, isang luhang hindi napigilan ng tumakas mula sa mata ni Serena. Mabilis niya itong pinahid, ngunit nakita iyon ni Adrian. Ang bitak sa pader, ang sugat na hindi pa naghihilom. Umalis ka na, utos ni Serena. Tumalikod upang itago ang kanyang paghikbi. Umalis ka na, bago ko bawiin ang isip ko at ipakulong ka ngayon din. Gawin mo, sagot ni Adrian. Tatanggapin ko ang anumang parusa, basta galing sa'yo. Tumalikod si Adrian at lumabas ng opisina. Sa pagsara ng pinto, naiwan si Serena na hawak ang USB ng mahigpit sa kanyang dibdib na paluhod sa sahig at sa wakas, ay humagulgol ng malakas, isang iyak ng paglaya at pagdadalamhati. Samantala, sa mansyon ng mga Alcantara, ang katahimikan ay binasag ng pagkabasag ng isang baso. Nasa study room si Isabel. Bukas ang safe ni Adrian. Wala doon ang recording device na hinahanap niya. Alam niya ang tungkol dito dahil siya ang naglagay ng voice recorder sa kwarto ni Doña Pilar bilang insurance. Pero nakuha yon ni Adrian at ngayon wala na ito. Alam ni Isabel kung kanino ito napunta. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng isang madilim na determinasyon. Kung lalabas ang ebidensyang yon, hindi lang si Doña Pilar ang babagsak. Kasama siya. Ang pangalan niya, ang buhay niya, ang lahat ng pinaghirapan niyang dayain. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit habang dinadayal ang isang numero na nakatago sa ilalim ng pangalang Manong Ben. Hello? Sagot ng nasa kabilang linya. Ang boses ay magaspang at nakakatakot. Wala na akong pakialam sa plano. Mabilis na bulong ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Tapusin mo na siya. Tapusin mo na si Serena Vele bago sumikat ang araw. At siguraduhin mong mukhang aksidente. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang buwan ay nagtatago sa likod ng makapal na ulap, tila ayaw maging saksi sa dugo na malapit ng dumanak. Ang dilim ng gabi ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa buong syudad, nagtatago ng mga lihim at panganib. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo pa rin si Serena, nakatitig sa USB na iniwan ni Adrian. Ang maliit na bagay na yon
ay naglalaman ng katapusan ng kanyang paghihirap, ngunit sa halip na ginhawa, isang kakaibang bigat ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang mukha ni Adrian kanina, ang mga mata nitong puno ng pagsisisi at pagmamahal, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, nanggugulo sa kanyang payapang puot. Biglang tumunog ang kanyang telepono, binabasag ang katahimikan ng silid. Isang mensahe mula kay Isabel. Meet me at the old construction site sa Quezon City. Ngayon din, may hawak akong impormasyon tungkol sa anak mo na hindi alam ni Adrian. Kung gusto mong malaman kung saan talaga siya inilibing, pumunta ka mag-isa. Nanlamig ang buong katawan ni Serena. Ang anak niya, ang alam niya ay naging abo ito, kasama niya sa sunog, walang naiwan na katawan. Pero paano kung may tinatago pa sila? Ang pag-asa, kahit gaano ka-imposible, ay isang makapangyarihang lason. Dali-daling kinuha ni Serena ang kanyang susi at bag. Wala na siyang inaksayang oras. Ang pangako ng kahit isang maliit na buto ng kanyang anak na pwedeng ilibing ng maayos ay sapat na para suungin niya kahit impyerno. Samantala, sa mansyon, hindi mapakali si Adrian. Ang kanyang kutob ay masama. Nakita niya ang paglabas ng sasakyan ni Isabel kanina. Mabilis at padabog. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang number ng asawa, pero walang sumasagot. Binuksan niya ang tracking app na minsan nilang ininstall sa isa't isa para sa safety purposes. Ang tuldok ni Isabel ay mabilis na gumagalaw patungo sa Quezon City, sa isang lugar na abandonado. At sa hindi malamang dahilan, nakita niya ang isa pang signal na papunta rin doon. Ang sasakyan ni Serena, na minsan ay lihim niyang ipinatrack noong nagsisimula pa lang siyang maghinala. Ang dalawang tuldok ay magtatagpo sa isang madilim na sulok ng syudad. No. Bulong ni Adrian. Ang takot ay gumapang sa kanyang lalamunan. Alam niya kung ano ang kaya ni Isabel kapag nadidesperate. Tumakbo siya papunta sa kanyang sasakyan. Hindi alintana ang panganib. Huwag, Isabel. Huwag mong gagawin to. Sa abandonadong construction site, ang hangin ay amoy semento at kalawang. Ipinaparada ni Serena ang kanyang sasakyan sa gitna ng kawalan. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa headlights ng kanyang kotse at sa buwan na bahagyang sumisilip sa ulap. Bumaba siya. Ang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Isabel, sigaw niya. Nandito na ako. Nasaan ang sinasabi mo? Mula sa dilim, lumabas si Isabel. Suot pa rin nito ang puting bestida kanina, ngunit ngayon ay may mantsa na ito ng dumi. Ang buhok nito ay magulo, at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang tanga mo talaga, Serena. Bungad ni Isabel, may hawak na isang piraso ng bakal. Akala mo ba talaga may alam pa ako sa bastardo mong anak? Abo na siya. Abo na silang lahat. Natigilan si Serena. Ang pag-asa ay napalitan ng galit. Pinapunta mo lang ako dito para patayin? Oo, sigaw ni Isabel. At sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng itim mula sa likod ng mga poste. Dahil habang buhay ka, hindi ako matatahimik. Kinuha mo ang asawa ko. Kinuha mo ang yaman ko. Akmang susugod ang mga lalaki kay Serena nang biglang may humarurot na sasakyan na pumasok sa site. Ang headlights nito ay nakakasilaw, diretsong tumutok sa mga lalaki. Bumukas ang pinto at lumabas si Adrian, tumatakbo palapit kay Serena. Adrian! Gulat na sigaw ni Isabel. Huwag niyong gagalawin siya. Sigaw ni Adrian, humarang sa pagitan ni Serena at ng mga lalaki. Tapusin niyo na sila. Pareho sila. Utos ni Isabel, tuluyan nang nawala sa katinuan. Sumugod ang isang lalaki na may hawak na tubo. Itinulak ni Adrian si Serena palayo. Takbo, Selena. Ang bakal na tubo ay tumama sa balikat ni Adrian. Isang malakas na lagutok ang narinig, kasunod ang daing ng lalaki. Napaluhod si Adrian sa sakit.
Ngunit mabilis siyang tumayo at sinugod ang lalaki, inagaw ang tubo at pinalo ito pabalik. Ang isa pang lalaki ay sumugod din, ngunit ang adrenaline at galit ni Adrian ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakala. Habang nagkakagulo, kumuha si Isabel ng isang malaking bato at akmang ipupukpok ito sa ulo ni Serena na nakadapa sa lupa. "Isabel, huwag!" sigaw ni Adrian. Humarang si Adrian. Ang bato ay tumama sa kanyang likod. Napasigaw siya sa sakit at bumagsak sa ibabaw ni Serena. Niyayakap ito upang protektahan mula sa susunod na tira. "Adrian!" sigaw ni Serena. Ang boses ay puno ng takot. Naramdaman niya ang bigat ng katawan ni Adrian, ang init ng dugo nito na tumatagos sa kanyang damit. Napatigil si Isabel. Nakita niya ang kanyang asawa, nakahandusay at duguan. Yakap ang babaeng kinasusuklaman niya. Nabitawan niya ang bato. Ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang marinig sa di kalayuan. Marahil ay may nakakita sa nangyayari. Nagpanik ang mga upahang lalaki at tumakbo palayo. Naiwan si Isabel na nakatayo, nanginginig, habang papalapit ang mga pulis. "Adrian!" tawag ni Serena. Hinahawakan ang mukha ng lalaki. "Gumising ka, Adrian! Huwag kang matutulog." Dahan-dahang iminulat ni Adrian ang kanyang mga mata. Puno ng dugo ang kanyang noo mula sa isa pang tama. Ngunit nakangiti siya, isang ngiti ng kapayapaan. "Ligtas ka na!" bulong niya. Ang boses ay mahina na parang hangin. "Bayad na ako. Selena." "Hindi!" iyak ni Serena. Pinupunit ang laylayan ng kanyang damit upang ipangtapal sa sugat ni Adrian. "Hindi ka pabayad. Mabubuhay ka. Kailangan mong mabuhay para pagbayaran mo ako araw-araw. Huwag mo akong iiwan ulit." Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Serena na nasa kanyang pisngi. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Ngunit ang kanyang hawak ay mahigpit. "Mahal kita. Noon, ngayon, at palagi." Pumikit si Adrian at ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumulas mula sa pisngi ni Serena, bumagsak sa lupang tigmak ng kanyang dugo at luha. "Adrian!" Ang sigaw ni Serena ay pumunit sa katahimikan ng gabi, mas malakas at mas masakit kaysa sa anumang sirena. Sa sandaling iyon, hindi siya ang matapang na CEO. Siya ay ang babaeng nagmamahal na sa pangalawang pagkakataon ay nawawalan ng mahal sa buhay sa harap ng kanyang mga mata. Dumating ang mga pulis at inaresto si Isabel na tulala sa isang gilid. Ang mga paramedics ay mabilis na kumilos para kay Adrian. Habang isinasakay siya sa ambulansya, sumama si Serena. Hinawakan niya ang kamay ni Adrian sa buong biyahe. Nagdarasal sa Diyos na matagal na niyang tinalikuran. "Pakiusap," bulong niya habang pinapanood ang monitor ng puso ni Adrian na humihina. "Huwag mo siyang kunin. Kahit kunin mo na lahat ng yaman ko, lahat ng hustisya, ibalik mo lang siya." Ang sasakyan ay humarurot sa dilim, patungo sa ospital na pagmamay-ari ng pamilyang sumira sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pera o kapangyarihan ang nakataya. Ang nakataya ay ang puso ng isang babaeng natuto ng magpatawad dahil sa takot na mawalan muli. Isang linggo na ang nakalipas mula noong gabing iyon, ngunit ang Alcantara Medical Center ay hindi pa rin matahimik. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa ambulansya, kundi dahil sa dami ng mga reporter na nag-aabang sa labas ng conference hall. Ito ang araw ng emergency board meeting na ipinatawag ni Serena Val. Ang araw ng paghuhukom para sa pamilyang naghari-harian ng napakatagal. Sa loob ng ICU, gising na si Adrian. Ang kanyang ulo ay may benda at ang kanyang katawan ay mahina pa. Ngunit ang kanyang diwa ay matalas. Nakaupo si Serena sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang isang baso ng tubig. Walang imik si Adrian habang iniinom ito. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Serena
na puno ng pagod ngunit matatag. Kailangan mo bang pumunta doon? Tanong ni Serena. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kaya ko na sila, Adrian. Magpahinga ka na lang. Umiling si Adrian. Pinilit niyang bumangon kahit kumikirot ang kanyang mga sugat. Hindi, Selena. Sinimulan ng pamilya ko ang gulong ito. Ako ang tatapos. Tinulungan siya ni Serena na tumayo. Inalalayan siya nito habang isinusuot niya ang kanyang suit. Ang bawat pagdampi ng kamay ni Serena sa kanyang braso ay nagbibigay ng kuryente na parehong masakit at matamis. Ito ang lapit na matagal na niyang pinapangarap, ngunit alam niyang may kapalit ito. Naglakad sila papunta sa conference hall. Nang bumukas ang pinto, tumahimik ang lahat. Nandoon si Doña Pilar, nakaupo sa wheelchair, maputla, ngunit taas noo pa rin. Sa tabi niya ay ang kanyang mga abogado, handang lumaban hanggang sa huling sentimo. Wala si Isabel. Siya ay nasa kulungan na, naghihintay ng kanyang sariling sentensya. Umupo si Adrian sa tabi ni Serena. Ang tingin ng kanyang ina ay bumaba sa kanya, puno ng pagkadismaya. Adrian, bati nito ng malamig. Nandito ka para panoorin ang pagbagsak ng sarili mong ina? Nandito ako para itama ang mali, Mama. Sagot ni Adrian ng diretso. Wala nang takot sa kanyang boses, wala na ang dating pag-aalinlangan. Nagsimula ang pulong. Ibinulgar ni Serena ang lahat ng ebidensya ng korupsyon, ang mga nakaw na pondo, at ang kapabayaan na nagdulot ng kamatayan ng maraming pasyente, kabilang na ang kanyang ama. Ang mga board members ay nagbulungan, gulat sa lawak ng katiwalian, ngunit ang pinakamabigat na bala ay hindi galing kay Serena. May isa pa, biglang sabi ni Adrian. Tumayo siya, kahit halatang hirap pa. Kinuha niya ang USB drive na ibinigay niya kay Serena at isinaksak ito sa computer. Ito ang dahilan kung bakit namatay si Dr. Rafael Monteverde at kung bakit nagkaroon ng sunog. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Doña Pilar mula sa recording. Malinaw na malinaw ang kanyang pag-amin tungkol sa pagpapabaya sa sunog para patayin ang bastardong apo at ang plano niyang iligpit ang sinumang hahadlang. Namutla si Doña Pilar. Ang kanyang mga abogado ay nataranta. Ang mga board members ay tumingin sa kanya ng may pandidiri. Palsipikado yan, sigaw ni Doña Pilar. Nanginginig ang mga kamay habang tinuturo ang anak. Pinalabas mo lang yan para siraan ako. Sarili mong ina, Adrian. Wala kang utang na loob. Ang utang na loob ay hindi lisensya para pumatay, Mama, sagot ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa sa isang taong kinain na ng sariling kasamaan. Tinapos ko na ang utang ko sa iyo noong gabing halos mamatay ako para iligtas ang babaeng pinagtangkaan mong patayin. Dumating ang mga pulis, bit-bit ang warrant of arrest para kay Pilar Alcantara sa kasong arson, murder, at frustrated murder. Habang pinoposasan ng matanda, nagwawala ito, isinisigaw ang pangalan ni Adrian at isinusumpa ito. Magsisisi ka, Adrian! Mawawala sa iyo ang lahat. Ang yaman, ang pangalan, ang ospital. Magiging pulubi ka. Pinanood lang ni Adrian habang inilalabas ang kanyang ina. Nang sumara ang pinto, parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ngunit kapalit nito ay isang malaking butas. Nawala na ang lahat sa kanya. Ang pamilya, ang posisyon, ang yaman. Lumingon siya kay Serena. Nakatingin ito sa kanya ng may halong lungkot at paghanga. Tapos na, bulong ni Serena. Oo, sagot ni Adrian. Tapos na. Lumapit si Adrian sa mikropono. Humarap siya sa mga board members at sa mga empleyado. I am resigning as CEO of Alcantara Medical Center, deklara niya. I am surrendering all my shares to the Vail Foundation bilang kabayaran sa mga ninakaw ng pamilya ko. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa ospital na ito. Nagulat ang lahat.
kahit si Serena ay napatingin sa kanya. Hindi ito kasama sa usapan. Adrian, hindi mo kailangang gawin yan, bulong ni Serena nang lapitan siya nito pagkatapos ng meeting. Pwede mong linisin ang pangalan mo. Pwede kang magsimula ulit. Ngumiti si Adrian, isang ngiti na ngayon lang naging totoo. Ito ang simula ko, Selena. Hindi ko kayang mamuno sa isang lugar na itinayo sa ibabaw ng dugo ng anak natin. Gusto ko ng buhay na tahimik, buhay na malinis. Hinawakan niya ang kamay ni Serena. At gusto kong maging karapat-dapat sa'yo, kahit alam kong hindi na pwede, kahit sa malayo lang. Bumitaw si Adrian. Tinalikuran niya ang boardroom, ang kapangyarihan, at ang titulong Alcantara. Lumabas siya ng ospital na walang dala, kundi ang suot niyang damit at ang kanyang dignidad na sa wakas ay nabawi niya. Naiwan si Serena na nakatayo sa gitna ng tagumpay. Nakuha na niya ang hustisya. Nakulong na ang mga may sala. Nasa kanya na ang ospital. Pero bakit parang mas talo pa siya ngayon kaysa noong wala siyang hawak? Pinanood niya si Adrian na maglakad palayo, papunta sa sakayan ng jeep, humahalo sa mga ordinaryong tao. Ang lalaking minsang naging hari ng kanyang mundo, ngayon ay isa na lang hamak na manggagamot. At sa puso ni Serena, alam niyang hindi pa tapos ang kwento nila. Dahil ang hustisya ay para sa isip, pero ang pagpapatawad ay para sa pusong hindi makalimot. Ang hangin sa lumang compound sa Quezon City ay hindi na amoy usok at abo. Sa paglipas ng 3 taon, ang kalikasan ay dahan-dahang binawi ang lupang minsan ay naging saksi sa isang trahedya. Tumutubo na ang mga ligaw na damo sa sementong kinatatayuan ng dating bahay ni Selena at ang puno ng mangga na bahagyang nasunog noon ay nagkakaroon na muli ng mga bagong dahon, isang tahimik na patunay na ang buhay ay patuloy na umuusad kahit gaano pa kalalim ang sugat ng kahapon. Nakatayo si Serena sa gitna ng bakanteng lote. Wala na ang kanyang suot na power suit. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida na nililipad ng hangin. Ang kanyang buhok ay nakalugay ng malaya. Sa kanyang mga mata, wala na ang talim ng paghihiganti. Napalitan ito ng isang uri ng pagod. Ang pagod ng isang sundalong nanalo sa digmaan ngunit nawala ng tahanang uuwian. Naramdaman niya ang pagdating ng isang tao sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang ritmo ng mga hakbang sa graba, ang bigat ng presensya, at ang pamilyar na pakiramdam ng kuryente sa hangin ay nagsusumbong na naroon si Adrian. Akala ko hindi ka pupunta. Basag ni Serena sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, halos tangayin ng hangin. Aalis na ako bukas, sagot ni Adrian. Ang boses niya ay walang halong pait, kundi puno ng kapayapaan. Gusto ko lang magpaalam ng maayos. Sa pagkakataong ito, hindi ako tatalikod nang walang pasabi. Dahan-dahang humarap si Serena. Napabuntong hininga siya nang makita ang itsura ni Adrian. Wala na ang Adrian Alcantara na CEO. Ang lalaking nasa harap niya ay nakasuot ng kupas na maong at simpleng t-shirt. May benda pa rin sa kanyang noo mula sa sugat na nakuha niya sa pagliligtas kay Serena at pumayat ito ng husto. Ngunit sa kabila ng lahat, mas mukha itong buhay ngayon kaysa noong nakaupo ito sa trono ng kanyang ina. Saan ka pupunta? Tanong ni Serena. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa probinsya. Sa Sorsogon. Sagot ni Adrian. Pilit nang ngumingiti kahit malungkot ang kanyang mga mata. May isang maliit na klinik doon na nangangailangan ng doktor. Walang sweldo, libreng serbisyo lang. Pero sapat na ang matutulugan at makakain. I think that's where I belong now. Malayo sa yaman, malayo sa gulo. Tumango si Serena. Ito ang tamang gawin. Ito ang kabayaran. Pero bakit parang pinipiga ang puso niya sa isiping hindi na niya muling makikita ang lalaking ito? Bakit sa kabila ng lahat ng sakit,
Ang puso niya ay naghahanap pa rin sa dating Adrian na minahal niya. Lumapit si Adrian. Ilang hakbang ang pagitan. Tumingin ito sa paligid, sa lupang dating kinatitirikan ng bahay ni Selena. Dito ko dapat binuo ang pamilya natin. Garalgal na sabi ni Adrian. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dito dapat lumaki si Rafael. Araw-araw, Selena. Araw-araw kong iniisip kung ano sana ang itsura niya. Kung nakuha ba niya ang mga mata mo. Kung naging mabuting ama ba ako. Napahikbi si Serena. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanilang anak ay nagpawala sa huling pader na kanyang itinataguyod. Ang mga luha ay bumagsak nang walang pigil sa kanyang mga pisngi. Galit ako sa iyo, Adrian. Ampiyas ni Serena sa pagitan ng mga hikbi. Galit na galit ako dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit wala na siya. Kung bakit mag-isa ako. Alam ko, bulong ni Adrian. Lumuhod sa harap ni Serena. Hindi siya humawak. Nanatili lang siyang nakaluhod sa lupa. Nakayuko ang ulo bilang tanda ng pagsuko. At tatanggapin ko ang galit na, yan habang buhay. I deserve every bit of your hatred. Kaya aalis ako para hindi na kita paalalahanan ng sakit. Pinanood ni Serena ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang lalaking minsang naging mundo niya. Ang lalaking sumira sa kanya. At ang lalaki ring handang mamatay para iligtas siya noong nakaraang linggo. Naisip niya ang sinabi ng pari noong misa para sa kanyang ama. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa sarili mong puso mula sa bilangguan ng puot. Binuksan ni Serena ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang malaking brown envelope. Tumayo ka. Utos ni Serena. Dahan-dahang tumayo si Adrian, naguguluhan. Ano yan? Restraining order? Inabot ni Serena ang envelope sa kanya. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang binubuksan ang envelope. Sa loob ay may mga plano, blueprints ng isang gusali, at sa itaas ng papel nakasulat ang pangalan ng proyekto, The Raphael and Angel Charity Hospital. Napatingin si Adrian kay Serena, hindi makapaniwala. Selena, ano to? Ang ospital na yan ay itatayo sa lupang ito. Paliwanag ni Serena, pinapahid ang kanyang mga luha. Isang ospital para sa mga mahihirap, para sa mga katulad ng tatay ko na namatay dahil walang pambayad, at para sa mga batang katulad ni Raphael na hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Huminga ng malalim si Serena bago nagpatuloy. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Kailangan ko ng medical director, isang doktor na magaling, pero higit sa lahat, isang doktor na marunong magmalasakit at hindi nasisilaw sa pera. Napatulala si Adrian. Ang papel sa kanyang kamay ay tila naging ginto. Seryoso ka ba? After everything I did, pagkakatiwalaan mo pa rin ako? Humakbang palapit si Serena. Sa pagkakataong ito, ang distansya sa pagitan nila ay halos mawala na. Naamoy na naman ni Adrian ang pamilyar na halimuyak ng sampagita, ngunit ngayon, wala na itong halong pait. Huwag kang mag-assume na pinatawad na kita ng buo, Adrian Alcantara. Mataray na sabi ni Serena, pero may lambot sa kanyang mga mata. Pero tinanong kita noon kung saan ka pupunta. Ang sagot ko ngayon, wala kang karapatang umalis habang hindi mo nababayaran ang utang mo sa akin. Tinitigan siya ni Adrian ng malalim. Gaano katagal ko babayaran yon? Ngumiti si Serena ng mapait ngunit tapat. A lifetime. Gugulin mo ang buong buhay mo sa paglilingkod sa mga pasyenteng pupunta dito. Gamutin mo sila tulad ng hindi mo nagawa sa tatay ko. Iyon ang kabayaran mo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Adrian. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng pasasalamat. Tumango siya ng paulit-ulit. Gagawin ko. Pangako, Serena. Gagawin ko ang lahat. Mabuti, sabi ni Serena. Tatalikod na sana siya para umalis, para itago ang muling pagbuhos ng emosyon nang biglang magsalita si Adrian.
Selena! Huminto siya. Salamat! Bulong ni Adrian. Salamat sa pagliligtas sa akin mula sa sarili ko. Hindi lumingon si Serena. Natatakot siyang kapag lumingon siya ay tuluyan na siyang bumigay at yakapin ito. Magkita tayo sa groundbreaking bukas. Don't be late, Doc. Naglakad palayo si Serena habang ang araw ay nagsisimulang lumubog sa kanluran, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa langit. Ang anino nilang dalawa ay humahaba sa lupa, halos magdikit, ngunit hindi pa rin nagtatagpo. Naiwan si Adrian na nakatayo, yakap ang blueprint sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang nakahinga siya ng maluwag. Ang bigat ng nakaraan ay naroroon pa rin, pero hindi na ito kadena. Ito ay naging pundasyon. Ang apoy na tumupok sa kanila noon ay siya ring apoy na nagpanday sa kanila upang maging mas matibay. Habang nagdidilim ang paligid, ang tanging naririnig ay ang banayad na ihip ng hangin sa mga dahon ng mangga, tila bulong ng isang anghel na nagsasabing, ayos na, magsisimula na ulit. Ang screen ng imahinasyon ay dahan-dahang nagdidilim, iniiwan ang manonood na may kurot sa puso at pag-asa sa kaluluwa. 1 taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw sa Quezon City ay hindi na kasing init ng dati. Sa halip, ito ay banayad at nagbibigay buhay, tila isang mainit na yakap ng kalikasan pagkatapos ng mahabang bagyo. Sa gitna ng dating abandonadong compound, nakatayo na ngayon ang isang puting gusali na may simpleng disenyo ngunit matibay na pundasyon. Sa arko ng gate, nakaukit ang pangalang naging simbolo ng pag-asa ng marami. Raphael and Angel Charity Hospital. Sa loob ng clinic, abala si Adrian. Wala na ang kanyang mamahaling Italian suit at ang Rolex na relo na dati simbolo ng kanyang estado. Nakasuot siya ngayon ng simpleng puting coat na may mantsa ng tinta sa bulsa at stethoscope na nakasabit sa leeg. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba kaysa dati at may mga guhit na ng kapaguran sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang nangiti ay abot hanggang tainga. Kakatapos lang niyang gamutin ang isang batang may hika. Nang ibaba ni Adrian ang stethoscope, niyakap siya ng bata ng mahigpit. Naramdaman ni Adrian ang init ng munting katawan nito at sa isang iglap, naalala niya ang kanyang anak na si Rafael. Ang kirot ay nandoon pa rin, isang permanenteng pilat sa kanyang puso, ngunit hindi na ito dumudugo. Sa bawat batang ginagamot niya, sa bawat buhay na naililigtas niya, pakiramdam niya ay niyayakap niya ang kanyang anak sa kabilang buhay. Bumukas ang pinto ng klinik. Ang tunog ng mga bisagra ay hindi napansin ni Adrian dahil sa kanyang konsentrasyon hanggang sa maramdaman niya ang pagbabago ng hangin sa silid. Ang amoy ng alkohol at gamot ay nahaluan ng pamilyar na halimuyak ng sampagita. Dahan-dahang lumingon si Adrian. Nakatayo sa may pinto si Serena. Ibang-iba na ang aura nito kaysa noong huli silang nagkita sa construction site. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Nakasuot siya ng isang floral dress na sumasayaw sa bawat galaw ng hangin mula sa electric fan. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa kapayapaan. Doc, bati ni Serena. May halong biro sa kanyang tono. Mukhang puno na naman ang waiting area. Nakainom ka na ba ng kape? Napangiti si Adrian, isang ngiting puno ng pagmamahal na hindi na niya kailangang itago. Wala pa, Ma'am CEO. Masyadong istrikto ang boss ko. Bawal daw magpahinga hanggat may pasyente. Lumapit si Serena at inilapag ang isang tumbler sa mesa ni Adrian. Huwag mong abusuhin ang sarili mo. Kailangan ka pa ng mga pasyente mo at kailangan pa kita. Natigilan si Adrian sa sinabi nito. Ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig. Sa loob ng 1 taon, naging magkaibigan sila, magkasangga sa pagpapatakbo ng ospital.
Pero may mga pader pa ring nakatayo, mga hangganan na takot silang tawirin. Tara, yaya ni Serena. Bisitahin natin sila. Sabay silang naglakad palabas ng klinik papunta sa likod ng gusali kung saan may maliit na hardin. Doon, sa ilalim ng payabong na puno ng mangga, may dalawang lapida. Ang isa ay para kay Dr. Rafael Monteverde at ang isa ay isang maliit na marker na may nakaukit na pangalang Baby Rafael Alcantara. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang paghuni ng mga ibon at ang lagaslas ng mga dahon na idinuduyan ng hangin. Lumuhod si Serena at naglagay ng mga sariwang bulaklak sa tapat ng lapida ng kanyang ama at anak. Sumunod si Adrian, nagtirik ng kandila. Ang apoy nito ay sumayaw ng payapa, hindi na nanakot, hindi na nutupok. 1 taon na, bulong ni Serena, hinahaplos ang pangalan ng kanyang anak sa bato. Minsan, iniisip ko pa rin kung paano kung iba ang nangyari, pero tumingin siya kay Adrian. Pero kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, hindi ko makikita ang Adrian na nasa harap ko ngayon. Ang Adrian na marunong nang tumindig. Tinitigan siya ni Adrian. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakita niya ang lahat ng dahilan kung bakit siya nabubuhay. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa pagpapatawad mo, Selena. Araw-araw, sinusubukan kong maging karapat-dapat sa pangalan ng anak natin. Dahan-dahang inabot ni Adrian ang kamay ni Serena. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Serena. Hinayaan niyang pag-isahin ng kanilang mga palad ang init ng kanilang mga katawan. Ang hawak ay mahigpit, puno ng kasiguraduhan. Wala ng takot, wala ng pagdududa. Hindi ko maipapangako na makakalimutan natin ang sakit, sabi ni Adrian habang nakatingin sa mga mata ni Serena. Pero maipapangako ko na hinding-hindi na kita iiwan sa gitna ng apoy. Mula ngayon, sabay tayong maglalakad, sa hirap man o sa ginhawa. Ngumiti si Serena at sa pagkakataong ito, umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. Wala na ang apoy, Adrian. Abo na lang ang nakaraan. At mula sa abong yon, tayo naman ang tutubo. Nanatili silang nakaupo doon habang ang araw ay patuloy sa pagtaas, binabalot sila ng liwanag. Sa di kalayuan, narinig nila ang tawanan ng mga batang naglalaro sa labas ng ospital, isang tunog ng bagong simula. Hindi man naging perpekto ang kanilang kwento at hindi man nabura ang mga peklat ng kahapon, natagpuan nila ang pinakamahalagang bagay sa lahat, ang kakayahang magsimulang muli. Ang hustisya ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan, ngunit ang pagmamahal ang nagbigay sa kanila ng bagong umaga. At sa katahimikan ng hardin, tila narinig nila ang isang masayang bulong ng pasasalamat mula sa hangin. Bago tuluyang nagdilim ang paligid, hudyat na tapos na ang isang yugto at nagsisimula na ang panibago. At sa paglubog ng araw sa hardin ng bagong pag-asa, tuluyan nang nagwakas ang kwento ni na Adrian at Serena, nag-iiwan sa atin ng paalala na ang bawat katapusan ay siya ring simula ng panibagong umaga. Isang mahigpit na yakap sa inyong lahat na sumama sa akin sa paglalakbay na ito. Hindi naging madali ang bawat kabanata, lalo na noong isinusulat ko ang sandali kung saan natuklasan ni Adrian ang nawala niyang anak sa madilim na basement ng ospital. Aaminin ko, tumigil ako sandali at napaluha noon dahil ramdam ko ang bigat ng pagsisisi at ang sakit ng isang ina na nawalan ng hindi oras. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga totoong buhay na nasaksihan ko, mga taong nadapa at nasunog ng tadhana. Pero piniling bumangon at magpatawad. Nais kong iparating sa inyo na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng pagmamahal sa sarili. Tulad ng isang binhi na kailangang mabaon sa dilim bago sumibol, minsan kailangan din nating masaktan bago tayo tuluyang gumaling at mamulaklak muli. Pero may isang tanong na gumugulo sa isip ko.
at gusto kong marinig ang tapat na opinyon ninyo. Sa tingin niyo ba, tama ang desisyon ni Serena na huwag nang balikan si Adrian bilang karelasyon sa ngayon at manatili na lang silang magkasangga sa misyon nila? O naniniwala kayo na dapat silang magkabalikan sa huli? Sapat na ba ang habambuhay na pagsisisi para sa isang pagkakamaling hindi na maibabalik? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong saloobin. Babasahin ko ang bawat isa. Gusto ko ring malaman, taga saan po ang ating mga tagapakinig ngayon? Nasa abroad ba kayo habang nagtatrabaho o nasa bahay habang nagpapahinga kasama ang pamilya? Maraming salamat sa inyong oras, sa bawat like, at sa pag-share ng kwentong ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Ang huling liham ng Apoy Kwentong Puso Clara